Guys, can I get your attention for a sec? Dahil meron kayong dapat malaman tungkol sa isang popular girl dito sa campus. Ang Tali na kilala nating lahat ay isang mapagpanggap. She's a fake. Hindi siya totoong mayaman. Walang hiya talaga kung sino gumawa nun! Kapatid kita, you were supposed to be on my side. Pero anong ginawa mo, ha? Parang tinulungan mo pa sila para sirain ako. Dapat hindi niyo to ginawa. Dahil pinagtanggol ka lang namin, iginanti ka lang namin dun sa bruhang yun. Bakit mo pinaya si Tali sa buong campus? Ano yun? Sinundan niyo kami? Para magkaroon kayo ng grand reveal para sa lahat? Bel, naglabas ako sa'yo ng sama ng loob. Nagtiwala ako sa'yo. Pero bakit ganun? Tyrone, walang ganun. Please, maniwala ka. Hindi ko magagawa sa Ano? Dinideny mo pa? Ba't ayaw mo ba kasi aminin? Na ginamit mo yung sinabi ko sa'yo para makaganti ka kay Tali dahil sa nagawa niya sa'yo. Hindi ako ganong klaseng tao! Hindi ako gagaya ng kapatid mo! Siguro nga hindi ka kagaya ni Tali dahil mas grabe ang ginawa mo. Eh, ikaw? Ba't mo tinetolerate si Tali? Eh, alam mo na mali naman siya, di ba? Alam mo naman na masasaktan siya pag nalaman ang lahat. Pero, kinonsinti mo pa rin siya. Pinabayaan mo siya na magpanggap. In short, kasalanan mo pa rin to! Bel! Hindi yun ang tinutukoy ko. Siguro nga mali ako na kinonsinti ko si Tali. Pero hindi ko magagawa sa kaibigan ang ginawa mo. Alam mo, sayang. Dahil tinuring kita bilang kapatid. Alam mo, paano kaya kung buhay talaga yung anak ko, no? Ang saya siguro kasi palagi silang magkasama ni Tyrone. Tapos, sigurado ko palagi din silang masaya. Hindi kagaya ni Tali. Palagi kaya silang magkaaway ni Tyrone para silang aso't pusa. Alam mo, mahal ko naman si Tali eh. Pero syempre, naiisip ko pa rin kung sana buhay talaga yung anak kong babae. Ang sarap siguro sa pakiramdam, no? Yung buo yung kambal ko, tapos magkakasama kaming tatlo. Eh di dapat may costumes tayo ngayon, di ba? Hey guys! Who's here? What's up? Tali. Frankie. What are you doing here? Oh, come on guys, magpapa-apekto ba talaga kayo sa mga paninirang ginawa sa akin? It's a new day, it's a new Ano life. daw yung lahat? Niloko mo kami. That's right. Welcome here. Pinaniwala mo kaming rich ka. But you are not. Exactly. You're such a fake. Bakit ba big deal talaga sa inyo yun? Okay, I'm gonna admit, you guys are richer than me, okay? Pero never naman ako nagpalibre sa inyo, oh. Pwede niyo yung aminin. Never ako nagpalibre and I can still vibe with you guys. I'm still one of you. Come on! What do you mean vibing? Ano ka, guess na may free pass? You catfish us in real life, girl. Not cute. Come on, guys. Lahat naman tayo nagpapanggap minsan-minsan, di ba? No, girl. Yeah, Tali, but not this big.
Niloko mo kami. You're a freaking fake. A pretentious witch. Yes. Alam mo ba, pinahiya mo kami kanina. True. And because of that, hindi ka namin mafu-forgive. Diba, guys? Diba? Diba? Oo nga. Not this time. Definitely out. Fake! Liar! Fake! Fool! Come on, guys! Shut up! Alam niyo, hindi niyo to pwedeng gawin sa akin eh. And why not? Unang-una, ako yung bumuo ng barkada. At pangalawa, hindi niyo ako pwedeng basta-basta lang tanggalin. Why not, Tali? Kung dati, ikaw yung reyna ng grupong to, hindi na ngayon. So tell me, sino yung papalit sa akin, ha? Ikaw? Ikaw? Sino? Sabihin niyo, who's a better candidate? Ako. Wow. Seryoso ka ba? Ikaw talaga? Come on, Addison. This all makes sense. Alam mo kung bakit? Because even before, nakikita ko na nainggit ka sa akin. Gustong-gusto mo yung posisyon na meron ako. Dahil kala ko genuine ka nun. But you're a freaking fake. You're a freaking fake, Tali. Kung gusto mo maging queen ulit, may idea ako. Tara, bitbitin natin ito dun. Tara. Okay, guys. Dahil wala tayong Halloween party, maggagawa tayo ng improv party. Anong kalokohan na naman to? Come on. Guys, open yun na. Dami niyong kalokohan eh. Worthy content is coming! Ayan, guys. I-celebrate natin ang Sige, dito muna ako Okay. Sige, I'll see you tomorrow. Bye-bye. See you. Hayop ka! Aray! Ano ba? Tati! Aray! Bitawan mo nga ako! Di kita bibitawan! Nasinira mo yung buhay ko! You exposed! Ma'am, paninda ko, ma'am! Huwag kang makialam dito! Hoy! Hindi ako yung nagpanggap, ha? Hindi ako yung nanloko ng tao. Ikaw lahat yung Tali! Ang plastic mo talaga eh! Sobra! Kung nakasta ka, parang hindi ka nagsinungaling, hindi ka rin nagpanggap, tinago mo sa aming lahat na ampon ka lang din! Alam mo, ito yung nababagay Ma'am, sa'yo eh. ma'am, paninda ko yan, ma'am! Kasing kapal mo itong plastic na to. Ma'am! Aray! Ma'am, tama na! Aray! Ano ba? Tali! Ma'am! Yan! Tali, ano ba? Rosel, ikaw na ba yan? Ginagawa mo dito? Ano na naman ba? Wala naman yung asawa mo, di ba? Baka mamaya tumating yun. Ano ginagawa mo dito? Ano ba naman? Ano ginagawa mo ba sa akin? May oras pa tayo. Sige na kahit sandali lang. Paano kung tumating siya? Ano ka ba? Ba? May oras pa nga tayo. Dito pa ba? Dito pa ba gagawin natin sa bahay namin? Yun nga yung gusto ko eh. Na para mapatunayan ko na kahit nasa teritoryo tayo ng asawa mo, akin ka. Ano ba nasa isip mo? Ako sigurado ako matutuwa si Darius dito sa pasalubong ko. Oo nga eh, dahil di ba kwento mo nga sa akin, paborito niya yan. O siya, sige, dali mo na yan sa asawa mo, ha? O, mauna na rin ako, uwi na muna ako, ha? O, sige, bukas tayo magkita, ha? Bye-bye. Aray! Yan yung nakagagay sa inyo! Tama na! Bitaw na na! Ka na! Bitaw mo na ako, Tali! Kahit kailan, never ko ikinahiya yung pagiging ampon ko! Ang kapal ng mukha mo, ha? Ikaw nga, ikanahiya mo yung sarili mong pamilya? Ha? Hindi mo alam kung gaano kahirap maging mahirap! Hoy! Hindi yun excuse, ha?
wala ka ring excuse para i-expose ako ng ganon! Ang tawag doon, karma. Yung ginawa mo sa akin, nangyari sa'yo. Ha? Alam mo, wisit ka talaga! Ma'am! Ano ba? Ma'am! Babagay sa'yo! Ma'am, tama na! Ano ba? Yan! Ma'am! Yan! Kunin mo yan! Tama na! Plastic ka! Tama na! Tama na! Tigilan mo si Tali! Halika na. Hinginig ako sa iyo eh. Sarap mo pa rin talaga. Sabi ko naman sa'yo eh. Pero bilisan natin na baka kasi may dumating eh. Di ba sinabi ko nga sa'yo, pumunta na Santa Ines si Rosel? Pero syempre, baka mamaya, bumalik na. Ano Ang gagawin? dami mo namang daldal. Darius? Darius? Tama na! Tali! Talaga Tama na! Tama na! Tama na! Tali! Tama na! Tama na! Tali! Bakit yung pinagtutulungan si Bel? Tinatanong ka ba yan, ha? Tinira ng babayan yung buhay ko! In-expose niya ako para maghiganti! Ikaw, magpasalamat ka, siya yung gumante. Hindi ako. Wala kang karapatang saktan ng kapatid ko! Ah, ganun. Oh. Hindi ikaw sumalo sa kapatid mo. Tyrone! Oh. Tyrone! Wesley! Darius? 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 Ah, mahal. Oh, sino yung kausap mo? Yung kaopisina ko kasi may problema sa trabaho. Kaya, ano ba narinig mo? Parang may dumadaing na, ewan ko, parang may... Wala. Yung kausap ko kasi, ako yun. Kaya, natetense kasi ako eh. Diba? Alam mo, nairita ako. Bakit ka ba nagpapawisan? Wala to. Wala to kasi, alam mo na, problema sa opisina. Alam mo yun, ikaw, saan ka pa okay ba yung lakad mo? Saan ka nakapunta? Dinalaw ko yung anak ko. Sino ang anak mo? Pinalaw mo. Tama na! Ano ba? Tama na! Tama na! Wesley! Ano ba? Tigilan niyo na nga yan! Kasalanan niyo tong dalawa eh! Ikaw pa! Excuse me! Ma'am! Ma'am, yung paninda ko, ma'am! Na ako! Ma'am! Hoy, teka lang. Ma'am! Ma'am! Bayaran niyo to! Ma'am, paano naman yung paninda ko, ma'am? Siniraan niyo to, oh! Bayaran niyo to! Ma'am! Sinong anak? Sino yung tinutukoy mo? Si Tyron ba? Si Tali? Ano nangyari sa kanila? May nangyari ba? Hindi, wala. Huwag mo nang isipin yun. Ang mabuti pa, kumain na tayo kasi dinala kita ng paborito mo. Ito, yung papaitan. Gusto mo, iinit ko? Hindi na siguro. Hindi, iinit ko. Mas masarap kapag mainit ito. Siguro, sa labas na tayo kumain. Sa labas? Naku, wag na. Gagastos ka pa. Hindi na dito na. Dinalan nga kita ng paborito mo eh. Dito na tayo. Sa labas na tayo kumain. Kasi alam mo, tagal na rin tayong hindi nakakapag-date. Buti, bigyan naman tayo ng oras sa O, isa't iyan ka na naman puro kagastos. Eh, may pagkain na nga tayo dito sa bahay. Dito na. Hindi, dyan na lang tayo sa lugawan. Bakit? Bakit parang iba yung amoy mo? Di ba may sabon kang biniling bago? Yun yung ginamit ko. Ah,
Oo, yun yung ginamit ko. Papa mo. Oo. Sige, hindi ka na. Sigurado ka bang okay ka lang? Oo, okay na okay. Halika, halika. Tingnan na, dali. Sarap yung lugaw doon eh. nagmamadali? Oo, masarap yung lugaw kasi doon. May... Teka, sandali ba? Dito ka na sa likod para special ka. Special ka kasi. Sige na. Oo naman, pambihira ka. Sigurado ka Oo, ba? oo. Sige. Oo, okay ka na? Okay, baka maipit ka. Sige. Aray ko. Madam, pinapatawag din daw po ako. Nasaan na magaling mong asawa? Nandun po sa gotohan. Nung natanggap ko po yung message niyo, iniwan ko na lang po siya doon. Kamusta na po yung pakiramdam ninyo? Ito, hindi pa rin mabuti. Nasaan ba si Tyrone? Bakit kaya hindi niya sinasagot ng mga tawag ko? Ay, madam, baka po nasa school pa. Tinatawagan ko nga din po kanina pero hindi rin po niya sinasagot. Baka po busy. May kailangan po ba kayo? May uutos ako sa kanya Importante. Ano po yun? Bakit may tinatanong? Baka lang po kasi makatulong po ako sa inyo. Balitaan mo na lang ako kapag nakausap mo na si Tyrone. Sige na. Pagpahangin na ako, papasok na ako sa loob. Weng! Pasok na ako. Ang gamot ko, ha? Rosel, ingatan mo mga anak mo, ha? Lalo na si Tyrone. Opo, madam. Kahit naman po hindi niyo sabihin gagawin ko po ang lahat para po sa mga anak ko. Dahan lang. Kasi, di mo dapat sinugod si Tyrone. Ano hindi? Pinagtulungan ka. Okay. Tsaka babae mong tao. Pinatulan ka. Kaibigan ko siya Kaibigan. Hindi mo yung totoong kaibigan, sinasaktan ka. Di naman ganun yun. Hindi ganun. Kitang-kita ko. Tsaka kapatid ni Tali yun, malamang kakampihan niya yun. Hindi pa rin tama makipagsuntukan sa taong yun. Bel, gusto mo mga tayo pagtanggol? Ayoko nang may nananakit sa'yo. I appreciate it, Wesley. Pero, mabuting tao si Tyrone. Hindi kagaya ni Tali. Teka, bakit mo pinagtatanggol si Tyrone? Kasi kaibigan ko siya. Para ko siyang kapatid. Wesley, mabuting tao si Tyrone. Misunderstood lang siya. Kaya nga, nalulungkot nga ako Kasi nangyari to sa amin. Sayang yung friendship namin.
Sana hindi na lang siya naging kapatid ni Tali. Okay lang yan. Mahal, Styron. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong mga pasa? Nakipag-away ka ba? Huwag niyo po ako alalahanin. Okay lang po ako. Anong okay lang? Itinan mo nga yung itsura mo. Sinong umaway sa'yo? Igaganti kita. Darius, pwede ba? Kumalma ka muna. Ano ba nangyari? Bakit ba nagkaganyan ang itsura mo? Nay, nakipag-away ang paborito mong anak eh. Nakipagsuntukan. Ano? Kanino? Bakit? Sabihin mo sa akin kung sino. Darius, pwede ba? Pumasok ka na lang muna, ha? Ako na lang makipag-usap sa anak ko. Ayaw Sige ko na. kasing inaapi ang mga anak mo. Alam ko, pero pwede ba? Ako na munang bahala dito. Sige na. Tyron, ano ba nangyari? Bakit ka nakipag-away? Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, ha? Huwag kang makipagbasag ulo. Nay, nakipag-away yan. Well, dahil naman sa akin, pero kasalanan mo rin naman. Kasalanan? Ano ba ang kasalanan mo? Pinagkalat niyang Tyrone na yan yung sikreto ko sa buong campus. Alam na nila tuloy na magkapatid kami at hindi naman pala talaga ako mayaman. Makipagkaibigan yan sa kaaway kong si Bel eh. Nay, pasok na lang ako. Pato, tingnan mo eh! Tingnan mo anong nangyayari! O tapos, ano na nangyari? Eh ayun, alam na ni Bel na magkapatid kami. Sinundan ako. O alam niya rin tuloy na mahirap lang ako. Nag-connive lahat sa akin, Nay. Para pagtulungan ako, pagtawanan ako. Para maghiganti sa akin at i-expose ako. O ngayon, lahat binubuli ako. Nay, wala na sa akin lahat. Simula Campus Queen, si Wesley. Ngayon yung mga BFFs ko, nilayuan na rin ako. Kasalanan ni Tyrone lahat eh. Tali, anak. Eh, kasi mali din naman yung ginawa mo eh. Mali yung nagpapanggap ka. Kasalanan ko na naman? Ha? Nay, ginawa ko lang yun para protektahan yung pagkatao ko. And that's the only way para makasurvive ako sa school. Pero anong ginawa nung Tyrone? Sinira niya lahat. Wala na sa akin, Nay! At alam nyo, kasalanan nyo rin to eh. Dahil hindi ko pinili maging mahirap. Tito, ayoko na sa inyo! Tali! Dini-deny mo pa? Ba't ayaw mo ba kasi aminin? Na ginamit mo yung sinabi ko sa'yo para makaganti ka kay Tali. Dahil sa nagawa niya sa'yo. Siguro nga hindi ka kagaya ni Tali. Dahil mas grabe ang ginawa mo. Kamusta, baby ko? Dad, sorry. Hmm? I'm okay. Parang wala ka sa mood mag-aaral. Parang malungkot ka. Nakakalungkot kasi mawala ng kaibigan eh. Bakit? Ano nangyari? I have this friend. Close kami. And ang dami na namin pinagsharean sa buhay. Kasi akala niya ako ang nag-expose ng secret na ipinagkatiwala niya sa akin. So,
madalit salita, pinagbintangan ka niya. Hindi mo ba siya kinausap? I tried everything. But one thing led to another and wala. Lumala lang siya. Alam mo anak, kung talagang magkaibigan kayo, malalagpasan niyo itong pagsubok na to. Sana nga. Kasi importanteng kaibigan siya para sa akin eh. Ilang beses na niya akong tinulungan eh. Minsan, mini-wish ko talaga na may kuya ako kagaya niya. Anak, totoo ba yung sinabi ni Tali? Naging magkaibigan daw kayo ni Bel? Opo, Nay. Naging close kami ni Bel. Sinabi ko sa kanya lahat ng mga problema ko. Pati rin tungkol sa pagiging magkapatid namin ni Tali. Kung paano namin sinisecret yun. Alam mo, anak, mabait yan si Bel. Nakausap ko na yan noon eh. Totoo ba, Nay? Ginamit niya yung mga sinabi ko sa kanya eh. Para gumanti kay Tali. Magagawa ba talaga ni Bel yun? Wala namang may motibo kung di siya eh. Nakakahiya, feeling rich, purita naman pala. Sobrang pasosyal, nakakala mo kung sino. In fairness, akala mo talaga rich kid siya. Funny, how she fooled us all. Scammer siya. Let's not forgive her for lying to us. Uy. Uy, huwag ka na umiyak ko kung ano man yan, lilipas din yan. Oh. Close ba tayo, ha? Ano ba? Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Ito naman, gusto ko lang naman makatulong eh. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Mas hindi ko kailangan ng tulong mo, okay? Yun yung akala mo, pero alam mo, maniwala ka sa akin, kakailanganin mo ng kaibigan. Alam mo, ang kulit mo. Kaibigan? Hindi ba medyo overage ka na para maging kaibigan ko, ha? Tanda mo na eh. Alam mo, baka nga yun yung mas kailangan mo eh. Yung kaedad ko na makikinig sa'yo, iintindi sa'yo. Yung makakapagbigay na hindi nabibigay ng nanay mo. Paano naman nauwi sa bugbugan? Kasi si Bel may boyfriend. Nakisali. Akala niya pinagtutulungan namin ni Tali si Bel. Kaya yun, nagsuntukan kami. Anak, sorry ha. Kasalanan ko kung bakit nangyari to eh. Nay, bakit po kayo nagsasorry? Ako yung pumasok sa problema na to. Nandisappoint ko na naman kayo. Hindi, anak. Ako ang may kasalanan. Kasi kung hindi ko kinonsinti si Tali sa pagpapanggap niya,
O di sana hindi nangyari to. Alam mo, kaibigan ko si Rosel. Nahahalata ako kasi na iba yung trato niya kay Tyrone saka sa'yo. Bakit? Ano bang alam mo, ha? Wala akong alam, pero syempre nauobserba ko lang. Parang mas close kasi si Tyrone saka si Rosel. Parang nga mas paborito ni Rosel si Tyrone eh. Ano, tama ba ako? Eh, ganyan naman talaga si nanay eh. Bata pa lang kami, Tyrone, siya na talaga yung paborito niya. Siya naman talaga yung parang anak niya kaysa sa akin eh. Oh, see? Pero wala ka pa rin karapatan para makialam, okay? Hindi ko kailangan ng tulong mo, hindi kita kailangan ngayon. Kaya please, umalis ka na, please! Leave me alone! Okay. Okay. Pakialamera ka rin eh. Okay, aalis na ako, pero basta pag kailangan mo ko, nandito lang ako, ha? Madam, Anong nangyari kay Tyrone? Bakit hindi siya makakapasok sa akin? Madam, pinagpahinga ko po muna si Tyrone kasi masama po yung pakiramdam niya. Pero okay na siya, ha? Paano kaya ito? May mahalagang bagay pa man din akong iuutos sa kanya. Madam, kung mapagkakatiwalaan niyo po ako, pwedeng ako na lang po ang gagawa. Ano po ba yon? Ano pa nga bang choice ko? Visit? Ay, eto. Dalhin mo to sa taong kasosyo ko. Ay, sige po. Sino po ba yung imimit ko? Yung secretary niya, si Angelo Batacan. Eto. Te-text ko na lang sa'yo yung address, ha? Ay, sige po, madam. Makakaasa po kayo. Sige po, mauna na po ako. Saan ka na naman ba pupuntahan? Well, kamitin ko yung assistant ng bagong investor natin. Really? Akala ko ba yung secretary mo na makikipag-meeting ka? Tumawag si Angelo. Sabi niya nasa emergency daw siya. Kaya no choice. Ako mismo ang pupunta ron. Nagpapadalas yata yung mga meetings mo. Baka iba na yan, ha? Ano ka ba? Binatil yung assistant ng bago nating investor. Para ko nga anak yun eh. Paano? I have to go. Baka malita ko eh. Sige. Ingat ka. Malo. Sundan mo nga yung Sir Chris mo. Alamin mo kung sino talaga imimit niya, ha? Sige na, sige na. Nang mawala naman ang pagdududa ko. Opo. Madam Jacinta, nandito na po ako. Napaaga lang po yung dating ko. Ay, opo, wag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala sa lahat po ng bili ninyo sa akin. I-update ko na lang po kayo. Sige po, salamat po. Rosel? Rosel, anong ginagawa mo rito? Malu? Anong balita dyan? Ma'am? Nasundan mo ba ang Sir Chris mo? Opo, ma'am. Oh, so ano nga? Sino kinatagpo niya? Ma'am? Magsalita ka. Meron lang kasi akong imimit dito. Inutusan ako ng amo ko. Do you mind kung pwede ko malaman kung sino yung amo mo? Si Madam Jacinta. Ibig sabihin ako yung
ka-meeting mo today. Kasi si Madam Jacinta, ang ka-venture ko sa negosyo ko. Talaga? Gano'ng katagal na? May mga ilang linggo na rin. Akala ko ba yung sekretarya mo yung imimit ko dito? Nagkaroon ng emergency kaya ako nagpunta rito. At ikaw, bakit ikaw yung nandito? Normally si Tyrone nga kausap ko eh. Kilala mo si Tyrone? Oo naman. Ilang beses na kami nagkita. Talaga ba, ate? Talagang pinasundan mo pa talaga si kuya? Ewan ko ba? Hindi mawala-wala yung pagdududa ko dyan sa kuya mo eh. Sino naman ang iniisip mo nakikitain niya? Aaminin ko na sa'yo, Nika. Pero for some reason, pinagseselosan ko pa rin si Rosel. Si Rosel? O akala ko ba nag-asawa na siya? I know. Pero still, hindi ako mapakali. It's like, my instincts are telling me na meron pa rin silang connection sa isa't isa. Sa totoo lang, nasanay na nga ako kay Tyrone eh. Dahil siya lagi ka-business meeting ko. Ang ibig mong sabihin, madalas kayong magkita ni Tyrone? Oo, bakit? Wala naman. Hindi ko lang kasi alam na inuutusan pala siya ni Madam Jacinta. Alam mo, malaki kasi tiwala ni Madam Jacinta sa kanya. At pakiramdam ko nga, tinitrain ni Madam Jacinta si Tyrone para maging magaling na negosyante. Sa bagay, hindi naman nakapagtataka. Dahil ako bilib doon sa batang yun. Mabait, magalang, honest, at magkang yung pakiramdam ko sa kanya. Bisita. Uy! Uy, bakit yun pa din ang suit mo? Tanghali na. Hindi ka ba papasok? Ano ka ba, ha? After nang nangyari, sa tingin mo may mukha pa akong ipapakita sa campus? Sus, yun lang? Ano yun lang, ha? Alam mo, hindi mo talaga ako naintindihan, no? Lahat binabash ako, lahat ginajudge ako, and all for what? Because it's your fault! Sinabi mo kay Belle yung totoo. O, di ba? They're using it against me. Pinagchichismisan na ako. Tali, kung may kasalanan man ako, yun ang hinayaan kita magpanggap. Sana hindi na lang para hindi umabot sa ganito. Ang sabihin mo, buwisit ka lang talaga sa buhay ko. Alam mo, Tyrone, sana hindi na lang kita naging kapatid. Sana hindi na lang kita naging kambal. Okay lang. Magalit ka sa akin. Sanay naman ako eh. Huwag mo lang idamay ang pag-aaral mo. Ang mahal-mahal ng binabayaran ni nanay sa tuition mo tapos sasayangin mo lang? At dahil dyan sa ginawa mo, kahit anong gawin at sabihin mo sa akin ngayon, hindi ako papasok ng campus. Sabay-sabay tayo, damay-damay na tayo dito magsasuffer. Naintindihan mo yon? Wala ka dyan. Rosel, are you okay? Hindi, wala. Napuyat kasi ako kagabi. Pero ayos lang ako. Anyway, si Tyrone, nasaan ba si Tyrone? Masama kasi yung pakiramdam niya. Pero okay lang siya. Oh, I hope he'll feel better. Oo naman, magiging okay din siya. At teka nga muna, kaano-ano mo nga pala si Tyrone?
Tyrone, pwede ba tayo mag-usap? Po, busy po kami sa trabaho ngayon. Kaibigan ko. Ah, Pero parang anak na yung turing ko sa kanya. ganun ba? Akala ko, ikaw yung nanay ni Tyrone. Ah. Alam mo ba kung bakit? Dahil tuwing kausap ko si Tyrone, lagi niya nababanggit yung nanay niya. Mabait daw, mapagmahal. Sabi nga niya sa akin kung maaari daw, gusto niya ipakilala sa akin nanay niya. Chris, pasensya ka na kasi meron pang ibang inuutos sa akin si Madam Jacinta. Kung pwede sana, pirmahan mo na dito. Pasensya ka na. At saka dito na rin. Kamusta mo na lang ako kay Tyrone? Oo, sige. Yan. Salamat ha, pasensya ka na. Kailangan ko na talagang umalis eh. Sige. Bel, Hindi ako pinapansin ni Tyrone. Parang galit pa rin siya sa akin. kaya mo na muna yun. Alam mo, naawa ko sa kanya. Siya nga tong ikinahiya ng kapatid niya. Pero, pinagtatanggol pa rin niya si Tali. How I wish na meron din akong kapatid kagaya niya. Yung tipong kakampi sa'yo no matter what. Kaya ko din naman gawin yun para sa'yo. Yeah, pero iba din kapag flesh at blood mo. Di ba nga, sabi nga nila, blood is thicker than water. Malay mo, meron ka talagang kapatid. Somewhere. Huh? Never mo ba talaga naisip na baka nagkaroon ng ibang anak yung biological parents mo? Posible nga. Pero, wala naman akong paraan para malaman eh. Unless, mahanap pa yung tunay mong parents. Nalaman natin sa kanila. Malu? Anong ginagawa mo rito? Pinasundan po kayo sa akin ni Ma'am Bia. Gusto niyang malaman kung sinong kakatagpuin niyo. At sumunod ka naman sa kanya? Opo. At tinawagan ko na siya sana para sabihin kung sinong katagpo niyo. Babaliw ka ba? Ha? Bakit mo ginawa yun? Ngayon matatakot kayo? Natatakot kayo sa multo na ginawa ninyo? Para sabihin ko sa'yo, wala akong ginagawang masama. Bakit kayo nakipagkita kay Rosel? Dahil ang boss niya, ang bagong kasosyo ko sa negosyo, si Madam Jacinta. Siya nga inutusan para makipagkita sa akin. Pati nga ako nagulat eh. Nagsasabi po ba kayo ng totoo? Nasabi ko sa'yo, wala akong ginagawang masama. Bakit ko ilalapit sarili ko kay Rosel na meron akong mabigat na sikretong pinuprotektahan? Ha? Alam mo ba tuwing nakikita ko si Rosel, lalong lumalala ang konsensya ko. Buti naman naiisip niya yan, Sir Chris. Dahil kapag nalaman niya ang sekreto, damay-damay na tayong lahat. So, ano ni-report mo kay Via? Huwag po kayong mag-alala. Malu, ano ba? Bakit ang tagal mo sumagot? Sinong kinatagpo ng Sir Chris mo? Ma'am, Malu! Hello? Hello, Malu? Ano ba? Nandiyan ka pa ba? pasensya na po. Humina po kasi yung signal eh. Hindi niyo po ba narinig yung sinabi ko?
Hindi nga kita nadinig eh. Ano na? Sinong kinatagpo ng Sir Chris mo? Ma'am, yung kasosyo niyo po sa negosyo, lalaki po. Sigurado ka? Opo, ma'am. Ano naman po ang dahilan ko para magsinungaling sa inyo? Ano naman po ang mapapala ko kung pagtatakpang ko si Sir Chris? Okay, sige. Pinotektahan ko po kayo dahil ayoko nang lumala ang gulo na ginawa natin. Pero sana naman, Sir Chris, gawin niyo rin yung parte ninyo. Iwasan niyo na si Rosel. Hindi naman makakabuti yung nakikipagmabutihan kayo sa kanya eh. Kapag nalaman niya ang krimen na ginawa natin, hindi niya tayo mapapatawad. Madam, ito na po yung mga pinapirmahan niyo po. Napirmahan lahat? Ay, opo. Bakit ang bilis? Madam, hindi po yung sekretarya yung na-meet ko po. Kung hindi po yung kasosyo niyo po mismo, si Sir Chris Almendras. Talaga nga? Naku, mabuti naman kung ganun. Sayang talaga at wala si Tyrone. Malapit pa man din ang loob ng batang yun kay Chris. Gustong-gusto niyang kausap. Madam, bakit hindi niyo po nasabi sa akin Ang alin? na tinitrain niyo po si Tyrone na ilang beses na po silang nag-meet at nakapag-usap na po silang dalawa? Eh ano naman, Rosel? Anong issue mo? Anong problema mo? Kung inuutusan ko man din si Tyrone? Madam, pinoprotektahan ko lang po yung anak ko. Pinoprotektahan? Saan? Kanino? Hindi kita maintindihan. Madam, ayoko lang po kasi ma-disappoint yung anak ko. Ma-disappoint? Bakit naman siya madi-disappoint? Baka lang po kasi hindi po niya magawa yung inuutos niyo po sa kanya. Baka po kasi magkamali siya. Baka po pumalpak siya. Baka po kasi damdamin ng anak ko. Rosel, masyado kang nega. Dapat nga natutuwa ka at pinagkakatiwalaan ko si Tyrone. Madam, may pakiusap po sana ako. Kung pwede po, ako na lang po yung utusan ninyo. Wag na po si Tyrone. Rosel, tumigil ka, ha? Uutusan ko kung sinong gusto kong utusan. Ayan ka na naman eh. Uulitin ko sa'yo. Wala kang karapatan para diktahan ako. Naintindihan mo? Uy, Rosel. Bakit mo naman kailangan magsinungaling pa kay Chris? Bakit hindi mo na lang inamin sa kanya na anak mo si Tyrone? Uy, ewan ko ba? Nataranta kasi ako eh. Paano kung malaman ni Chris na anak nga niya si Tyrone? Di magugulo kami mag-ina. Bakit mo naman iniisip yan? Ha? Bakit naman kailangan malaman ni Chris na anak niya si Tyrone? Hindi naman niya malalaman yun eh. Adela, lumiliit na yung mundo namin. Natatakot lang ako kasi nga baka malaman ni Chris yung totoo. Malay mo,
bigla na lang darating yung araw na lalabas na lang yung katotohanan. O, paano ko ngayon papaliwanag kay Tyrone yan? Hindi ko alam kung paano sasabihin ko. Kapag ang praning mo talaga. Huwag mo kasi isipin. Na-attract mo lalo eh. Sinungaling ka patuloy. Diba, paano ko nga ipapaliwanag yun? Hindi nga dapat kasi nagsisinungaling. Malalaman din yun. Anong dapat mong ipaliwanag sa akin? Anak, kanina ka pa nandyan? Kakarating ko lang, Nay. Ano dapat yung ipapaliwanag sa akin? Gusto ko lang kasi ipaliwanag sa'yo. At sana maintindihan mo na marami akong pagkukulang sa inyo. Sana hindi mawala yung respeto at yung pagmamahal mo sa akin. Ay naman, ang drama mo. Anong isipin yun? Siyempre, marami kasi akong hindi nasasabi sa inyo eh. Nay, kung ano man yun, may tiwala naman ako sa inyo. Alam ko. At salamat. Basta importante, Nay, magtulungan po tayo. Katulad kanina, ginawa niyo yung trabaho ko kanina kay Madam Jacinta. Ayos po yun. Oo nga. O nga pala, nagkita po ba kayo ni Sir Chris? Paano mo nalaman? Nag-message po sa akin si Madam Jacinta. Tsaka tuwing inuutusan ako ni Madam Jacinta, si Sir Chris lagi po ang kamiting ko. Sorry po kung hindi ko po sinasabi sa inyo, ha? Okay lang yan. At least ngayon, pwede ko nang ikwento sa inyo si Sir Chris. Ang bait po niya, tsaka idol ko siya sa negosyo. Ang husay niya. Gusto maging katulad niya. Tsaka, sabi din niya, magsikap lang daw po ako para balang araw, magiging successful din po ako. Alam mo, Nay, masaya ako na nakilala ko si Sir Chris. Parang ako nagkaroon ng tatay. Bakit po, Nay? Wala lang. Natutuwa lang ako sa'yo. Alam mo, kaya mo na. Ba? Sinisindan mo ba ako? Ano ba? Huwag kang ang praning. Namili lang ako dyan, no? Ito, oh. Nagkataon, nakita kita na naglalakad-lakad dito. Bakit? Anong bakit? Ano bang pakialam mo sa akin, Ang dami mong tanong. Alam mo, ang sungit mo. Tinatanong ka lang eh. Saka di ba naaalala mo, sinabi ko sa'yo, kung kailangan mo ng kaibigan, nandito lang ako. Gusto mo talaga akong tulungan. Tulungan mo kaya ako hanapin yung tatay ko, no? Bakit? Sabi kasi ni Madam Jacinta na mayaman daw yung tatay ko. Eh ayaw din naman sabihin sa akin ni nanay kung sino talaga siya. Sa totoo lang, gusto ko na talagang umahon sa hirap. Para balikan ko yung mga taong umapi sa akin sa campus at pagsasampalin ko sila ng pera. Alam mo, nakakatawa yung scenario at eksena na ginawa mo sa utak mo, napaka-teleserye. Pero, tingin mo ba kapag nahanap mo na yung totoong tatay mo, tatanggapin ka niya? Oo, bakit naman hindi? Pagbabayaran ko siya sa lahat ng mga atraso niya. Alam mo, malabo yung iniisip mo eh. Wait lang.
Malabo? Anong malabo, ha? Marami akong alam, mas marami akong alam sa buhay kesa sa'yo, kaya maniwala ka sa akin. Wala ka rin palang kwente eh. Diyan ka na. Habang tumatagal, lalo ako nag-aalala. Pakiramdam ko, malapit na sumabog yung sikretong pinoprotektahan ko. Rico, alam mo, praning ka lang. Bakit kasi yan ang iniisip mo? Ano ka ba? Nagkikita-kita na yung tunay na mag-ina at mag-ama. Naglalapit na yung mga mundo nila. Kapag nabunyag ang totoo, kapag nalaman nila ang ginawa natin, pareho tayong makukulong. Kaya nga. Alam mo, minsan kailangan i-alugrin yung utak mo para gumana eh. Dapat, pagkakitaan muna natin yung sekreto bago mabuking. Gago ka. Wala kang kadala-dala. Ayan na nga, oh. Pipilay-pilay ka na. Pasalamat ka nga, hindi ka na dedo dun sa aksidente mo. Saan kayo pupunta? Ha? Tara, bilisan mo! Tara, bilisan mo! Parang nangihinayang kang hindi ako natuluyan. Ogag kasi yung mga bata eh. Kasalanan mo naman eh. Kapag inulit mo pa yon, hindi na ako makikipagkita sa'yo. Grabe At hindi ka pwedeng kumilos ngayon. Baka makilala ka ng mga bagets. Pwede ka nilang ipakulong. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko ituturo sa'yo kung saan sila nakatira. Kailangan talaga magkahiwalay sila. Kailangan talagang magkalayo na si Chris, Rosel, Tyrone at Belle. Ako, Adela, lumiliit na talaga yung mundo namin. Alam mo ba ngayon, parang iniidolo pa ni Tyrone si Chris eh. Oh, wala namang problema dun, di ba? Basta wag lang silang magkaalaman. Yun lang. Eh pero hanggang kailan naman yun? Ewan ko sa'yo, Rosel. Pero ano ba talaga ang problema mo? Ano? Rosel, ano ba talagang kinatatakot mo? Ano? Ikaw pala yung nagpakita kay Chris na laman ng pouch ko? Ma'am, tama na po! Sigurado ako, sinadya mo na ipakita sa asawa ko yung pouch na yon. Binigay mo yun sa kanya, di ba? Dahil gusto mo mag-aaway kami. Ma'am, hindi po totoo yan. Wala po ako masamang intensyon. Hindi ko po alam kung ano nangyayari. Anong hindi totoo? Ha? Sinadya mo yun dahil gusto mo mag-aaway kami at maghiwalay kami dahil gusto mo siya agawin sa akin. Ayokong gumulo pa yung buhay ng anak ko. Eh, paano kapag nalaman ni Chris na anak niya si Tyrone? Ako sigurado kung kukunin niya yun. At sa tingin mo ba papayag yung Via? Eh, siyempre hindi. Alam mo naman kung anong pinagdaanan ko doon sa babaeng yun, di ba? Sa bagay, nakwento mo nga. Paano kung pahirapan niya si Tyrone? Baka mama niya, apihin niya, saktan. Siyempre, kumawa naman yung anak ko, diba? Tsaka di naman ako papayag. Kaya, Adela, kailangan maprotektahan ko yung sikreto. Hindi pwedeng magkalapit si Chris at saka si Tyrone. Kailangan mapigilan ko yun. Eh, paano mo nga gagawin yun? Hindi ko alam. Basta hindi sila pwedeng magkalapit. Kailangan ko talagang mapigilan yun. Kailangan magkalayo sila. Hindi sila pwedeng maging close.
Hello, Tyrone? Nay, nasaan ka? Sunod po kayo dito. Saan? Ay, inutusan ako ni Madam Jacinta na i-meet ulit si Sir Chris. May nalimutang mga dokumento. Sunod po kayo dito para makapag-bonding tayo. Banding? Banding tayo? Opo. Okay si Sir Chris para makita nyo rin na kung paano nyo i-train sa business. Anak, Bakit, Nay? Di po kayo pwede? anak, pwede bang, wag na lang muna. Bakit naman po? Pwede bang wag ka muna makipagkita kay Chris? Ha? Wag mo na kasi meron ako sasabihin sa'yo eh. Ano po yun? Basta, antayin mo ako, ha? Pupuntahan kita dyan, pero huwag ka muna makipagkita kay Chris, ha? Antayin mo ako, pupuntahan kita dyan, ha? Sige po, sige po. Oo, sige, anak. Antayin mo ako. Sige, bye-bye. Adela, sandali, kailangan ko munang umalis. Kailangan ko puntahan si Tyrone. Ano ka ba, Rosel? Nakita mo ba yung itsura mo? Masyado kang nagpapani. Relax. Basta, hindi sila pwede magkita. Hindi sila pwede magkalapit. Kaya kailangan mapigilan ko yun. Kailangan ko puntahan si Tyrone. Mabuti naman, nagkaroon ka na ng time to decorate the tree. Masyado kasi ako na-busy eh. Ayoko namang basta na lang iutos kung kani-kanino. Lalo na, may certain look akong gusto this year. Oo. Okay. Ang ganda! Can I help? Please, please, please. Saan? Okay. Ay, naku! Hello. I like her outfit. Parang flight attendant. Thank you. Okay. Ano ba? This one. Sige, ito na. Sige. Oh, this is so exciting. I remember doing this nung bata pa ako with Dad. Nakakamiss. Belle, ibang panahon na kasi yun eh. Iba na rin yung artistry na involved ngayon sa pag-decorate ng Christmas tree. Kaya yung gold na yan, huwag mong ilagay dyan. Red balls muna tayo. Hindi natin dyan ilalagay yung gold. Okay? Oh, okay. Dapat kasi, balanse. Hindi yung basta lang lagay ng lagay. Is that really important? I mean, hindi ba mas importante na nagbabonding tayo? Yes. But still, iba kasing klase yung art mo eh. Hindi naman to yung pang-dessert or pang-pastry display lang. Sorry, Mommy. Oh, speaking of, bakit kaya hindi mo na lang kami ipaghanda ng snacks? Total yun naman yung 40 mo, di ba? Kami nang bahala ng tita ni mo, tito. Ikaw? Bakit mo naman ginanon si Belle? Sinisira niya yung design ng Christmas tree ko eh. Palibasa, ibang art yung alam niya. Hindi siya nagmana sa akin. O sa bagay, bakit nga naman magmamana sa akin ng isang ampon? So wala rin akong taste, ganun. Ha? May sinasabi ka? Wala. Ang ganda. Red. Ano sabihin ni nanay sa akin? Tyrone. Sir Chris. O ba't ka ba mo-order? May hinihintay lang po. Di ba ako lang kausap mo? Meron pa bang ibang ka-meeting? Hinihintay ko lang po yung nanay ko. Nanay mo, Mag-uusap daw po kasi kami. good. Alam mo,
Laging binabanggit sa akin nanay mo. Kaya excited na akong makilala siya. Sir Chris, nakita na po kayo yung nanay ko. Really? Kailan? Nung umabsent po ako, siya yung pumalit sa akin. Ano pangalan ng nanay mo? Si Rosel po. Kaano-ano mo nga pala si Tyrone? Kaibigan ko. Pero parang anak na yung turing ko sa kanya. Ganun ba? Akala ko, ikaw yung nanay ni Tyrone. Bakit nagsinungaling sa akin si Rosel? Bakit po, Sir Chris? Wala naman. Ibig mong sabihin ng pangalan ng nanay mo, si Rosel. Si Rosel, nanay mo? Opo, di ba niya nabanggit na ako po yung anak niya? Tin, nabanggit niya. Nakaligtaan ko lang. Sensya ka na. Dadating ba siya? Yun po ang sabi niya eh. Kaya po ako naghihintay. Paano mo pipigilan ng anak mo, Rosel? At anong sasabihin mo kay Chris? Paano mo ipapaliwanag ang lahat? Mas mahahalata nila na may tinatago ka kung mamamagitan ka ngayon. Si nanay nag-message. Ano sabi niya? Hindi na raw siya makakapunta. Ha? Bakit daw? Bigla daw siyang inutusan ni Madam Jacinta. Sa bahay na lang daw kami magkikita. Sige sir, check niyo na po yung mga documents. Chris. Mabuti naman at hindi mo na nilapitan si Chris at Tyrone. Natauhan ka rin. Ay, tama ka naman eh. Baka kasi mas lalo silang makahalata, diba? Ay, naku, Adela. Ang hirap kaya ng sitwasyon ko. Eh, ginusto mo yan, hindi ba? Panindigan mo. Tali. Ano ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa papasok sa school? Ayokong pumasok. Bakit ayaw mo pumasok? Sayang naman yung tuition mo. At higit sa lahat, sinasayang mo yung kinabukasan mo. Kinabukasan? Pagkatapos na sirain ni Tyrone yung pangalan ko sa buong campus, may kinabukasan pa ba ako doon? I don't think so. Tali, hanggang ngayon ba issue pa rin yan? Nay, big deal to sa akin. Malaking kahihiyan. Naroon na ako, naiintindihan kita. Pero kasi kung minsan, kailangan mo talagang tanggapin yung mga bagay na yan. Hindi mo pwedeng isakripisyo yung pag-aaral mo. Ang daling sabihin para sa'yo, Nay, kasi hindi naman ikaw yung humaharap or nahihiya. Hindi ikaw yung binabash at hindi ikaw yung ginajudge. Tali, alam mo minsan sa buhay, kailangan mo tanggapin yung mga yan. Hindi mo nga pwede isakripisyo yung kinabukasan mo.
Eh kung tutuusin, resulta yan ng pagpapanggap mo eh. So, kasalanan ko pa ngayon, Nay? O, sinong sisisihin dito? Ikaw! Kasi ikaw naman yung hindi nagpakilala sa amin sa mayaman naming tatay. O di sana ngayon, mayaman tayo. Hindi ko na kailangan magpanggap. Ikaw kasi, Nay sobrang yabang mo. Sobra pa yung pride mo. Eh wala ka namang may pagmamalaki! Ah! Sobra ka na talaga! Wala ka ng respeto sa akin! Nagsisisi ako na ikaw pa yung naging nanay ko! Wes! Tanggapin mo dahil yan ang katotohanan. Sa akin ka binigay. Ang tatandaan mo ha, Ako ang magulang mo. Kaya makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo. Tama ka. Wala ako ibang may pagmamalaki, kundi ang dignidad ko. At hindi ko sisirain ang prinsipyo ko dahil lang sa kahirapan. Tali, may ibang asawa na ang tatay mo. Meron na siyang ibang pamilya. Anong gusto mo gawin ko? Guluhin ko yung mga buhay nila para lang guminawa ang buhay natin? So okay lang na buhay namin ngayon yung magulo, ha? Magulo? Anong magulo? Tali, lahat ng gusto mo, binibigay ko. Kahit nahihirapan ako, lahat ng pangangailangan ni Tyrone, binibigay ko. Itinaguyod ko kayo mag-isa. Kaya wala kang karapatan na sugatan ako! Wala! Hanggang ngayon, di pa rin ako tanggap ni Mami bilang anak. Bel, huwag mo isipin yun. Well, naiintindihan ko naman siya. Siguro, mahirap nga tanggapin na hindi kami magkadugo. Eh, bakit naman ang dad mo? Ewan ko, baka iba lang talaga siya. Pero alam mo, inisip ko, baka tama nga yung suggestion mo. Alin dun? I think it's time na hanapin ko na ang tunay kong magulang. Ang tanong, paano? Alam mo, Doc, nagkita kami ni Tyrone. At sinabi niya sa akin, ang pangalan ng nanay niya ay Rosel. What? Oo. Pero ito si Rosel, nung nagkita kami, hindi niya sinabing anak niya si Tyrone. Nagsinungaling siya sa akin, Doc. Eh ano naman kung hindi niya sabihin? Nakapagtataka lang dahil wala naman rason para ilihim niya sa akin yan, di ba? Ngayon, papasok ka sa school. Haharapin mo sila. Wala akong pakailam kung pagchismisan kanila o husgahan kanila. Hindi tayo nabubuhay sa mga kung anong iisipin nila, kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin, tapusin mo yung pag-aaral mo. Ang mahalaga sa akin yung kinabukasan mo. Pumasok ka ngayon din! Pasok! Tama lang yung ginawa mo. Bakit pare? Ano bang iniisip mo? Tsaka, ba't mag-e-effort pa si Rosel na magsinungaling sa'yo? Yun ang hindi ko maintindihan. Well, pwede mo naman tanongin si Rosel. But, pare, the question is, bakit pa? Ano ba namang halaga nun sa'yo? Wala lang. Alam mo yun, Doc. Parang na-curious lang ako. Alam mo pare, kung tutuusin, ikaw nga itong may nililihim na matindi. Ikaw may kasalanan kay Rosel. Kaya ikaw dapat ang mas mag-ingat. Pare, dapat nga iniiwasan mo na si Rosel eh. The more na nagkakalapit kayo sa isa't isa, lalong lumalaki yung pagkakataon matuklasan niya yung kasalanan ginawa mo.
Oh, mag-iingat ka, ha? Sige, sige. Tawagan kita pag nasa opisina na. Sige. Okay, okay. Bye-bye. Ingat. Sige. Oh, anak! Kumain ka muna ng almusal. School na ako kakain, Ay, teka, sandali. Eh, yung baon mo. Oh. Hati kayo ng kapatid mo dyan, ha? Hindi ko kasi siya nabigyan kanina nagmamadali siya, eh. Nay, buti napapayag mo si Tali na pumasok na sa school. Siyempre naman, importante ang pag-aaral. Eh, para naman sa kinabukasan niya yun. Totoo naman yun, Nay. Uy, andito na pala yung scammer. Galing ka panggap eh. Kaya nga eh. Wala kayong pakialam! Buhay ko to! Magpapanggap ako kapag gusto ko! Mga chismosang palaka! Ano? Ha? Oh my God! Anong kawangan ba? Makakaganti din ako sa'yo, Bel. Humanda ka. Naisip ko, baka kung pwede, huwag ka muna masyadong ma-involve dun sa bagong negosyo ni Madam Jacinta tsaka ng Sir Chris mo. Po? Bakit po? Eh, wala lang. Naisip ko lang, para naman yun sa ikabubuti mo. Naisip ko na mas mabuti kung umiwas ka na lang muna sa kanya. Teka, bakit kailangan ko umiwas? Teka muna, anak, bakit ba ang dami mong tanong? Pwede ba sumunod ka na lang sa akin? Umiwas ka na lang sa kanya, ha? Sige na. Madam, Nako, salamat Chris ha. Nag-abala ka pa. sabi po ni Tyrone, nagpapagaling daw kayo, kaya ako na po nagdala ng mga dokumento at saka konting prutas. Sana inutos mo na lang. Ay, hindi na po, kasi gusto ko rin kayo madalaw. Okay na ako. Bukas makalawa, makakalarga na ulit ako. Oh, talaga? That's good news kasi meron po akong buksan na it's like a greenhouse po. Maganda po ito, parang sa mga special events natin at extra income po natin ito. Gusto ko sanang makita niyo. Nako, very good yan ha. Gusto ko yan. Kung hindi man ako pwede pa, siguro mag-uutos na lang ako. Papapuntahin ko isa sa mga tauhan ko. Si Rosel. Nay, bakit po? May problema ba kayo kay Sir Chris? Sunod naman ako sa inyo. Kailangan ko lang malaman kung bakit. Naku anak,
Sorry masyado lang akong concerned sa kalagayan mo. Dahil? Dahil, siyempre, di ba kakasabi ko lang, importante ang pag-aaral. Baka naman kasi sa sobrang busy mo na sa pag-aasikaso dun sa bagong negosyo ni Madam Jacinta, baka nang napapabayaan mo yung pag-aaral mo. Nay, gusto naman yung trabaho ko. Tsaka, masaya ako pag nakakausap ko si Sir Chris. Si Rosel? Oo, di ba nagkakilala na kayo? Opo. Ang totoo niyan matagal na kami magkakakilala. Talaga ba? Opo. Ang totoo po kababata ko po si Rosel sa probinsya namin sa Santa Ines. At minsan na rin siya nagtrabaho sa amin. Buhay ang tatay niyo! Yun ang hindi masabi-sabi sa inyo ng nanay niyo. Ano po bang alam niyo tungkol sa tatay ko? Ang natatandaan ko na sinabi ni Malu noon, mayaman daw yung nakabuntis sa nanay mo. Dati niyang amo. Anong issue mo? Anong problema mo? Kung inuutusan ko man din si Tyrone. Pinoprotektahan ko lang po yung anak ko. Pinoprotektahan? Saan? Kanino? Chris, magtapat ka nga sa akin. Naging kayo ba ni Rosel? Chris, natameme ka na dyan. May masama ba sa tinanong ko? Buntis po si Rosel, sir. Ano? Kayo po ang ama. Excuse me, Chris. Hindi ka na kumibo. Okay ka lang ba? Opo. Okay lang ako. So anong sagot? Naging kayo ba ni Rosel? Naging mabuti kaming magkaibigan. At yun lang po yun. Masyado ka pang bata para sa ganyang klaseng responsibilidad. Sus, hindi ka ba naniniwala sa galing ko? Siyempre naman, anak, bilib na bilib ako sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Oo, kaya relax lang kayo. Vitamin YYKI lang. Naku, ano naman yung vitamin ano? Vitamin YYKI. Yakang-yaka ko ito. Sige na, alis na ako, Nay. Love you! You're a freaking fake, Tali. Ang kapal ng mukha mo, ha? Ikaw nga, ikanahiya mo yung sarili mong pamilya? Wala akong ibang may pagmamalaki, kundi ang dignidad ko. At hindi ko sisirain ang prinsipyo ko dahil lang sa kahirapan. Tali? Hate myself! Sana hindi na lang ako naging mahirap. Sana hindi na lang si Rosel yung naging nanay ko. Ano ba nangyari? Pinilit niya ako na pumasok ulit sa school. Iyon tuloy na bully ako ng mga tao doon. Ba't ka naman nagpapabuli? Dapat lumaban ka. Ang dami nila eh. Mag-isa na lang ako. Kahit na, dapat lumaban ka pa rin. Saka huwag mo sasabihin na mag-isa ka. Kakampi mo ko. Ang bait mo sa akin, ha? Nakikita ko kasi yung sarili ko sa'yo. Alam mo yun, yung parang laging misunderstood. Gusto ko
kong saktan yung babaeng nag-expose sa akin. Gusto ko siyang saktan! Nakakainis siya. Sinisira niya yung buhay ko. Bakit hindi mo gawin? Congratulations, Belle. Your pictorial was a success. Thank you. Thank you po. Ba't parang malungkot ka? What's bothering you? Ay, wala po. Okay lang ako. Belle, kilala na kita. Alam kong pag meron kang dinaramdam. Huwag ka na mahiya sa akin. Look, kaibigan naman tayo, di ba? Is it about your family? Yes, tungkol po sa totoong pamilya ko. What about it? Alam niyo naman po na adopted naman ako ng parents ko, di ba? Pero lately, nakikurious talaga ako sa pinanggalingan ko. So gusto mong malaman kung sino yung tunay mong magulang, your biological parents? Yes, pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Paano ko ba napunta sa adoptive parents mo? Tinulungan sila ng kaibigan ng dad ko para makuha ko nung baby pa daw ako noon. Sino yung kaibigan ng dad mo? Dr. Salvio Ramirez po. Baka pwede kitang tulungan. Po? Hindi man ganyan kadali eh. Tsaka ayoko maniga ulit kay nanay. Alam mo, hindi mo kailangan sabihin sa nanay mo. Walang mahuhuli kung walang magpapahuli. Madam, mabuti naman naisipan niyo maglagay ng Christmas decor dito sa bahay ninyo. Masyado kasing madilim dito sa loob ng bahay. Gusto ko naman lumiwanag kahit konti. Ang ganda po nitong Christmas tree ninyo, oh. Tingnan niyo, Paskong-Pasko na po talaga dito sa bahay ninyo. Alam mo bang dumating dito kanina si Chris Almendras? Bakit po? Anong bakit po? Syempre, ka-business partner ko na siya. Dumalo siya sa akin, kinukumusta niya ako. Ganun po ba? Alam mo bang pinag-usapan ka namin? Tungkol po saan? Matagal na pala kayo magkakilala. Nakakatawa lang. Hindi mo malang binanggit sa akin. Ay, pasensya na po, madam. Matagal na po kasi yun eh. Matagal na. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. I'm sure. Madam, saan po ba papunta tong usapan na to? Alam mo ba na meron pa akong isang tinanong sa kanya? At dito, na-curious talaga ako. Tinanong ko sa kanya kung nagkaroon ba kayo ng relasyon. Relasyon? Oo, relasyon. Magkasintahan, magjowa, mag-on. Madam, masyado naman yatang personal yung tanong ninyo. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong sinagot niya sa akin? Well, ang sabi niya, naging malapit daw kayong magkaibigan. Pero hindi ako naniniwala doon. Alam ko, mas higit pa roon ang namagitan sa inyong dalawa. Rosel, tapatin mo nga ako. May nangyari ba sa inyo ni Chris? Siya ba yung lalaking nakabuntis sa'yo? Siya ba yung ama ni Tyrone at ni Tali? Rosel, si Chris ba ang lalaki sa buhay mo? Siya ba ang ama ng mga anak mo? Sumagot ka! Madam, alam ko po na kayong nagbibigay ng trabaho sa akin.
Alam ko po na kayo nagpapasweldo sa akin. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, pwede ninyong usisain ang buhay ko. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Hindi ko kailangan sagutin. Kung ano man ang nangyari sa buhay ko, labas na po kayo doon. So, totoo nga na si Chris ang naging lalaki sa buhay mo. May asawa na po si Chris. May pamilya na po siya. Ganon din ako, may asawa na ako sa kapatid ninyo. Sana naman mabigyan naman po kayo ng kahit na konting respetong man lang. Karapatan ni Tyrone malaman ng totoo. Maayos na ang buhay ng anak ko. Ayoko nang guluhin pa ito. Nangangarap si Tyrone na makilala ang totoo niyang ama. Hindi sa ganitong sitwasyon. Madam, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo nang guluhin ang buhay ng anak ko. Paano kung sabihin ko sa'yong ayoko? Madam, alam ko po na may karamdaman kayo. Pero kung pakikialaman ninyo ang buhay ng anak ko, mapipilitan akong patulang kayo. Pinagbabantaan mo ba ako? Opo. Dahil gagawin ko ang lahat para protektahan ang buhay ng anak ko. Ngayon, kung wala na po kayong iuutos sa akin, tapos na po ang usapan na to. Totoo ba talaga? Sinagot-sugot mo si Madam Jacinta? Oo, paano? Hindi ko napigilan yung sarili ko eh. Paano kinukulit niya ako na sabi ko kay Tyrone yung totoo? Pero alam mo, Rosel, aminin mo. Talagang medyo sobrang naglalapit na rin yung mga mundo nyo, no? Siguro kaya ka rin ganyan. Kaya nga eh. Alam mo, talagang gagawin ko lahat para maprotektahan ko si Tyrone. Ayoko kasi magulo yung buhay niya. At saka isa pa, ayoko talagang magkalapit silang dalawa ni Chris. Hindi pa pwede yun. Baka salo pa magkaroon ng dahilan para hindi talaga niya malaman at hindi niya makilala kung sino talaga yung tunay niyang ama. Eh, kung si Chris kaya ang kausapin mo. Eh, total naman, nagkikita na kayo ulit. Oh, di, baka siya makatulong. Ano naman nasasabihin ko kay Chris? Chris, pwede, huwag ka masyadong maging close sa anak ko kay Tyrone, ha? Eh, baka mamaya magtanong naman yun, bakit? Oh. Ano? Eh, ewan ko ba? Pero, basta, parang baka lang. Tingin ko, baka siya yung daan. Baka siya yung paraan para maayos yung problema mo. Pero hindi ko rin alam eh. Rosel? Ay, Darius! Tama ba yung narinig ko? Nagkikita ulit kay ni Chris? Oo, Darius. Kasi kasosyo ng kapatid mo si Chris. Eh, ako yung inutusan niya para magdala ng mga dokumento kay Chris. Eh, kaya nagkita kami. Pero trabaho lang naman yun. Bakit di ka nagsasabi sa akin kung hindi ko pa narinig dito na pinag-uusapan niyo? Kasi walang pagkakataon para pag-usapan natin. Tsaka isa pa, naging busy kasi ako sa sitwasyon ng mga bata. Alam mo naman yun, di ba? Sa susunod, magsasabi ka sa akin pag magkikita kayo ni Chris, ha? Oo, promise. Dali, huwag mong sabihin, nagsiselos ka pa rin kay Chris. May dapat ba ako'y kaselos? Wala! Maniwala ka sa akin, wala. Wala talaga. May tiwala naman ako sa'yo. O madam, ready na po kayo ha? 1, 2, 3! Oh, di ba? Ganda, di ba? Pasok!
Mukhang merry na po ang Christmas niyo this year, madam. Ang Pasko ay para lang sa may pamilya. Madam, pamilya mo kaming lahat. Ni Nanay, Tita Adela, pati na rin si Chuchi at si Basil. Kaming lahat. Kaya naman kayo nandito kasi trabahante ko kayo. Eh, tsaka na rin yung Christmas bonus, no? Ikaw talaga, loko-loko ka talagang bata ka. Basta, madam, huwag niyong iisipin na iba ka sa amin. Pamilya niyo rin kami. Salamat, Tyron, ha? Hayaan mo. Tutulungan kitang mabuo ang pamilya mo. Po. Pero buo naman po ang pamilya ko. Ang ibig kong sabihin, tutulungan kitang makilala ang tatay mo. Kilala niyo po ang tatay ko? Hindi pa. Pero, kapag sure na ako, ipapakilala ko siya sa iyo. At yun ang magiging Christmas gift ko sa iyo. Ha? So, decided na talaga hanapin yung totoong magulang. Humingi na rin ako ng tulong sa kaibigan kong alam ko may connections eh. Sino naman tong kaibigan? Close friend ko lang. It's okay, you'll meet my friend soon. Bigyan na si Roshi pagseselosa. Kaibigan ko lang siya, no? Ba't ka magsiselos? Di naman tayo. Hindi ko pwede maging tayo na lang ulit. I mean, hanggang ngayon ba, hindi pa din ako napapatawad? Wesley, napatawad naman kita eh. But, I'm just not ready for a relationship right now. Tsaka, gusto ko muna gawin yung goal ko eh. Okay, sige. Sabi naman nila, ang true love, di naman fast food. Dapat willing to wait. Fast food? Basta, enjoy na lang natin yung friendship natin ngayon, ha? Okay? Talagang pinanindigan na nila yung relasyon nila, ha? Parang walang nangyari. Samantalang ako, hindi na bumalik sa normal yung buhay ko. Buisit ka, Bel. I swear, gagantihan kita. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha yung revenge ko. Madam, may kailangan po kayo? As you can see, hindi pa rin mabuti ang kalagayan ko. Meron kasing isang lugar na kailangan kong i-ocular. Hindi ko pa kakayanin. Kaya naisip ko, ikaw na lang ipadala ko. Saan po? Medyo malayo, pero alam ko na familiar ka sa lugar na yon. Sa Santa Ines. Kaya ikaw ang karapat-dapat na ipadala ko. Tsaka alam ko naman na kampante ka sa makakasama mo. At sino po? Sino pa ba? Si Chris. Oh,
Bakit natahimik ka? Madam, nananadya ho ba talaga kayo? Nananadya? Professional lang ako. At kung talagang wala nang namamagitan sa inyong dalawa ni Chris, hindi ka mag-aalinlangan. Madam, pasensya na po pero hindi ko po kayo mapagbibigyan. Hindi ko po gagawin yung inuutos ninyo sa akin. Sinusuway mo ba ang utos ko? Ganun ba, Rosel? Madam, pasensya na po. Gagawin ko naman pong lahat eh. Wag lang po ito. Kahit ano po gagawin ko. Bakit? Dahil hanggang ngayon, affected ka pa rin kay Chris? Hindi po yun. Asawa ko po yung kapatid ninyo. Eh ano naman ngayon? Tinutulak ba kita na magkaroon ng affair sa kanya? O yun ang gusto mo? Madam, grabe naman po kayo. Nagsiselos na po kasi si Darius kay Chris. Ayoko na po siyang saktan. Problema niyo ng mag-asawa yan. Labas na ang negosyo ko dyan. I'm sorry po talaga pero hindi ko po talaga magagawa yung inuutos ninyo sa akin. Pasensya na po talaga. Sige. Kung ayaw mo, iba na lang ipapadala ko. Si Tyrone. Tama. Si Tyrone. Total, close naman silang dalawa. Para silang mag-ama. Bro, okay na ba mag-usap tayo? Tungkol saan? Tungkol sa nangyari. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Nandito ako para humingi ng sorry. I was out of line, bro. Hindi rin kita dapat sinugod agad. Okay na. Pero hindi pa tapos kay Belle. Mahalaga kasi sa kanya yung pagkakaibigan ninyo. Kaya ako nandito. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko kasi sana makapag-usap kayo ni Belle. Para makapagpaliwanag siya sa'yo. Magkaayos kayo. Nai-miss ka na nun. At ramdam ko yun. Okay lang ba? I-set ko yung meet-up nyo. Overnight ba yung lakad mo bukas sa Santa Ines? Di naman. Balikan lang yun actually. Mag-ocular lang naman kami ni Madam Jacinta para makita namin yung garden house. Madam Jacinta na naman. Baka mamaya may gusto na pala sa'yo yung Madam Jacinta, ha? Oh, yan ka na naman. Business is business. What if... sumama ako? Why not? Para makita mo yung pride and joy ko. Really? Sige, ayusin ko na yung schedule ko and then I'll join you. Okay. Oh, alis na ako. Okay. Bye. Ingat. So ano, Rosel? Sinong sasama kay Chris? Ikaw ba o si Tyrone? O baka naman gusto mo kayong tatlo para one happy family? Madam, pwede ba tumigil na kayo? Bago pa maubos ang pasensya ko sa inyo. Huwag ka na kasi mag-inarte.
magdesisyon ka na. Sige na ho. Ako na pong sasama. Pero isa na pong pakiusap ko sa inyo. Tantanan niyo na po si Tyrone, huwag niyo na po siya idamay dito. Nananahimik na ang buhay ng anak ko. At kung talaga nagmamalasakit kayo sa kanya, gagawin ninyo ang pakiusap ko sa inyo. Ano kaya kung maglabing-labing tayo? Ano ka ba? Baka mamaya biglang dumating yung mga bata, no? At saka isa pa, kailangan ko pang i-check si Madam Jacinta. I-check ko kung nainom na niya yung mga gamot niya. Swerte ko. Ikaw naging asawa ko. Talaga, ako ang maswerte. Kasi napangasawa kita. Kasi tinan mo, mabait ka sa mga anak ko. Sa akin, mabait ka din. Kaya alam mo, hindi kita ipagpapalit. Promise? Oo naman. Basta ako lang ang babae sa buhay mo, ha? Siyempre naman, ikaw lang. Promise? Oo. Oo naman, ikaw lang. May tiwala ako sa'yo. At alam ko na may tiwala ka din sa akin. Kaya nga, may ipagpapaalam ako sa'yo eh. Ano yan? Kasi inuutusan ako ng kapatid mo na magpunta sa Santa Ines. Meron daw akong i-ocular doon na bagong tayo na garden house. Parang joint venture yata na nung bago niyang ka-negosyo. Yung kasosyo niya si Chris Almendras. Diba yan? Oo, kaya makikita kami ulit eh. Kung okay lang sa'yo. Kung trabaho lang naman eh. Siyempre, trabaho lang, no? Ano ba bang pwede namin gawin? At saka isa pa, may mga kasama naman kami. Siyempre sa totoo lang, siselos ako. Tao lang naman ako eh. Pero sige, payag ako. Salamat. Opo, madam. Nabili ko na yung mga gamot. Pabalik na ako dyan. Hindi pwede. Kailangan gumaling yung kapatid ko. Hindi pwede to. Hindi pwede. Gamutin mo yung kapatid ko! Wag po! Kuya! Gamutin mo yung kapatid ko! Bitawan mo ako! Kailangan yung gamutin kapatid ko! Bitawan mo ako! Kailangan magbuhay siya! Sir! Sir, kumalma lang po kayo! Hindi ako titigil hanggat hindi niyo na-opera ang kapatid ko! Sir, doktor po ako sa ospital na to. Pwede ko po kayo matulungan. Wala akong pera. Ayaw nilang operahan yung kapatid ko. Kailangan mabuhay siya. Siya na lang yung natitirang pamilya ko. Sir, kumalma lang po kayo. Pwede naman po natin gawa ng paraan. Ay, sir! Sir! Huwag kayo lalapit! Huwag kayo lalapit! Tutulungan ako to! Yeah! Huwag kayo lalapit! Ikaw! Huwag kayo lalapit! Pakilagay mo na yan sa kotse. Han, kailangan maaga tayong umalis ha, dahil kailangan pa natin sunduin si Madam Jacinta. At on the way, doon na rin tayo mag-banding papunta sa Santa Ines. Ha?
I'm sorry, pero mukhang hindi na ako makakasama. Bakit? Naalala mo si Maris, yung best friend ko nung high school? Oh. Nahuli niya kasi yung asawa niya na naglolo ko. Kaya ngayon, kailangan ko siyang puntahan dahil kailangan niya ng moral support. Okay lang ba? Oo. Siguro pwede ka naman humabol, no? Buong araw naman kami nandun eh. Sige, I will try. Pero I really need to go. She's so devastated. Baka kung anong gawin nito, ha? I really have to go. Baka kasi kung anong gawin nito si Maris, eh, ha? Sige na. Sige. Ingat ka sa biyahe. Sir, makinig ka po sa akin. Pumalwa ka lang po. Pwede naman po natin gawa ng paraan. Hindi po kailangan na dumaan po sa ganitong paraan to. Hindi! Tutulungan ko po yung kapatid mo. Hindi! Wala akong tiwala sa inyo! Sir, magtiwala ka po. At saka, mas magkakalayo ko yung kapatid mo kapag hindi ka po nakinig sa akin. Hindi! Pare-parehas lang kayo! Didilugi na lang yung ulo ko! Mamatay na lang tayo lahat dito kung hindi nyo tutulungan yung kapatid ko! Sorry po. Ah! Ay! Ah! Oh! Ah! Kayo nang bahala dito, Tsaka huwag niyo kakalimutan yung mga bilin ko sa inyo. Don't worry, Rosel, kami na ni Adela mag-aayos nun. Basta mag-enjoy ka lang doon, ha? Sige na. Mag-enjoy? Oo. Mag-enjoy? Trabaho yung pupuntahan ko doon. Okay, enjoy at saka trabaho. Rosel? Chris, anong ginagawa mo dito? Well, nandito ako para sunduin si Madam Jacinta. Naku, hindi siya makakasama. Ako yung pinapapunta niya. At ang sabi niya sa akin, meron daw akong service na sasakyan. Naku, paano yan? Pinakancel din niya yung service na yun. Ha? Edi, sa akin ka na lang sumabay. Empleyado ni Miss Pascual si Rosel? Hindi niyo po ba alam? Sinundo ho siya rito ni Sir Chris kanina eh. Ano ginagawa niyo dito? Ito ang bagay sa'yo dahil naging bitter ka sa buhay mo! Ikaw ang bitter! Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapag-move on! Hoy, Ben! Are you stalking me? Talagang konsensya, no? I won't let you get away with this! Tali! Ben! Anong ginagawa mo dito, Tyrone? Tama na! Hey! Ben! No! Ben!